Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Is Leni Robredo really out? Yan po ang katanungan ng taong bayan. Of course, yung 15 million na sinasabi nilang intact na supporting yung pink, yung dilaw. They are actually waiting for the response of their representative. But the problem is, I think this is the dilemma of former Senator Trillanes, because until now, they don't have representative in their end. No? While Sara Duterte, she already declared that she will be running in 2028 for presidential position, post. Well, sa tingin mo, may advantage yung ginawa ni Sara Duterte. At sabi nga ng iba, natatawanan pa, tinawanan siya, na it's too early to announce. No? Trabaho-trabaho muna. Parang feeling kasi natin, nagnanaib-naiban pa tayo eh. But actually, that is an advantage, dun sa side or sa part ni Sara Duterte, na isa itong playbook na kanilang pinagplanuhan. Actually, it is a fact, na may advantage yan, mga ka-Wonder. So, itong sinasabi rito, na may post dito, ang news ngayon, sabi, Trillanes, Leni out sa 2028. BAM o RISA, posibleng bet ng Middle Forces. Sinabi ni Antonio Trillanes IV na pinagpipilian na tinatawag na Middle Forces kung sino ang kanilang susuportahang kandidato sa 2028 presidential elections. Ayon kay Trillanes, kabilang sa mga kinukonsidera o bilang posibleng standard bearer sina BAM Aquino at Risa Hontiveros. Samantala, sinabi rin nila na si Leni Robredo ay umano'y tumangging tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ngunit nangakong susuportahan ng kandidatong mapipili ng grupo. Ayon kay Trillanes, patuloy ang konsultasyon ng Middle Forces upang matukoy kung sino ang kanilang magiging pambato sa susunod na halalan. Yan po yung sinasabi natin. Itong Middle Forces na tinutukoy niya. Later on, alamin natin kung sino ba yung mga yan. Na they don't have the representative until now. And alam natin mga ka-Wonder na yung itong pag-decide ni Sara na pagsabi niya ng tatakbo siya, meron po yung advantage. Sabi ni Sentry na etong ang may tanong mga ka-Wonder. Hindi kaya may agreement etong si Leni Robredo at si Sara Duterte na kaya hindi tatakbo si Leni Robredo. Alam natin na twice she attempted to run for vice president and then she won. She was the vice president in Digong's time, 2016. And then she attempted again, And this time, she didn't make it because nanalo rito this time is si PBBM. This is her chance actually. If PBBM, the loyalist, and then yung sinasabing BBM generation na magboboto sa kanya, even yung mga dilaw at pink, this is her big chance, to win the election. But the problem, the big question is, bakit ayaw niyang tumakbo? Merong kayang kasunduan siya kay Sara Duterte? O isa itong klaseng strategy lang na early 2028 or last of 2027 mag-a-announce siya? Hindi natin alam mga ka-Wonder, pero for now, out nga siya ayon kay Senator Trillanes. Alam natin na meron silang friendship itong si Sara at si Leni. At naimbita nga yan sa bahay dyan sa Naga. At yun, medyo napapaisip ang tao. Sabi nga, susuportahan either Risa or BAM. I think they are tandem. But to be honest, real talk mga ka-Wonder, I don't think Risa is a strong contender against Sara Duterte. Hindi po natin nakikita yan. Kumbaga sa quality ng president character or material, wala kay Risa Hontiveros. I'm sorry to tell this, hindi ko siya nakikitaan. Although nanalo siya for senatorial position, also kay BAM na lumusot, nanalo. But iba kasi yung takbuhan pag sinabi ng vice at lalo na ang presidential election. Mas iba po yan mga ka-Wonder. Dahil ito sa mga senador, ilan kayong bobotohin dyan? 12. Sa presidente, isa lang. Kaya dapat, ngayon pa lang, nagdidesisyon na. Sabi nga ni Sentry, na ang matagal na pagdidesisyon ay
parang mahabang pag-iintay nitong mga, sino ba susuportahan namin? Nag-aantay sila ng napakatagal, ano? They are waiting too long, and that means it has the tendency to weaken the opposition. So tama yung strategy. Itong playbook ng mga Duterte, ng mga DDS, no? Kasi nagiging edge nila yan eh. Consider mo yung gumawa ka ng building. Natapos mo na yung building kasi may curing time pa yan, no? Na curing time kailangan mag-dry pa yan sa loob bago yan matirhan, no? At of course, natirhan na, may mga bumili na ng unit, na-establish agad, nabalik mo na yung ROI mo agad. Parang ganun po. Unlike dito sa hindi pa nag-decide, na hindi pa sila nag-groundbreaking, ano? Hindi pa nga nag-groundbreaking. So masyadong advantage na ito para kay Sara Duterte, na parang ang tingin natin sa iba ay parang naive. Kasi sabi nila, it's too early to declare. No, pag sinabi, bigla sa na nag-declare, sasabihin, baka sabihin, kain suka sila. No? So, yun po yung mga nakikita natin. So again, bakit kaya hindi tumakbo si Sentry? Medyo tanong din ng taong bayan. Dahil nung tumakbo nga si Sentry, bilang mayor dyan sa Caloocan, hindi po siya nanalo. Tinalo po siya ni Malapitan. May mga ugong-ugong kaya raw natalo, ganito. But anyway, he still lost to Malapitan, and that is just a local election. So magiging problema pa rin ito kay Sentry, no? Na alamin niya muna, ito maganda niyan, no? Magkaroon siya ng survey, mag-conduct siya sa sarili niya. Kung tatakbo siya sa ganitong position, alamin niya sa taong bayan, sa pamamagitan ng survey na reliable, kung siya ay papasok at papasa. So, instead of waiting for someone else representing from their end, bakit hindi lang siya mag-vice kung gusto niya? No? At hindi naman pwedeng presidente, baka sabihin ng tao, napaka-unrealistic, napaka-unhinged niya sa reality. So, sinasabing posible bang may agreement, wala pong credible evidence pagdating dyan. Pero alam natin kasi nga na naging rival yung dalawa na noong 2022, no? Vice, while the other one is presidential. At meron siyang na-experience dyan sa father ni Sara Duterte kung paano siya binalahura. No? Kaya yung mga sinasabi lang may kaugnayan ba, may usapan ba, that is actually a gray area. No? Mga hindi natin pwedeng sabihing tuldukan na meron nga. Pero at the back of people's mind, meron ding sinasabi dyan baka may kaugnayan, ano, mga ka-wonder. At isa pa, sino ba itong tinutukoy ni Sentry ng mga middle forces niya, no? Representing Bam Aquino and Risa Ontiveros. Bam is from of course, sa Pink, sa Dilaw, ano? And Risa sa Akbayan, I think galing siya sa Akbayan, ano? Ito yung sinasabing mga forces na maaring nagmumula sa mga followers ng mga ito, mga ka-wonder. It could also mean yung mga reform-oriented groups, yung mga liberal or pro-democracy coalition na nagsuporta kay Leni noong 2022. No, inaantay nila. No, wala tayong nakikitang strong contender. At hindi lang dahil for the sake na kailangan tapatan si Sara at pigilan siyang hindi makaupo. Hindi lang dapat ganun yung agenda. Dapat ito meron talaga siyang planong ilalatag. At nakikita naman natin kay Leni Robredo, no? Ang focus niya kasi ngayon dito sa Naga. Yung mga programa dyan, no? Tinutukan niya. At lately nga, no, nagbigay si PBBM ng budget dyan sa Naga na amounting to 500 million, ano, para dyan sa Coliseum na itatayo. No? At of course, hindi lang para kay Leni Robredo, maging doon sa mga mayors and governors na may hinahawakan kanya-kanyang mga lugar. No? Sila po ay binagyan din ng budget, mga ka-wonder. Kaya kung tatanungin natin, mga ka-wonder, kung sino sa dalawa, Bam or Risa, sino sa kanila magiging presidente o vice, alam naman natin na si Bam talagang gumagawa, nagtatrabaho yan. Kumpara kay Sara Duterte. Bilang isang senador, alam natin na may mga kadena law siya dyan, kung ano-ano pa na pinapasa. At alam natin associated siya sa mga youth, entrepreneurship and economic policy. While si Risa, of course, known siya sa social justice issues, anti-corruption advocacy, and strong Senate presence. But I think yung kanila pong presensya, yung kanilang entourage, hindi enough para tapatan si Sara Duterte.
the only one who can actually keep up with Sara is si Leni Robredo. Alam natin yan, mga ka-wonder. But the question, again, hanging at the back of our mind, since merong chance si Leni, no? Meron siyang chance eh. She ran twice. Vice President, nanalo siya, tinalo niya si PBBM. And then presidency, tinalo siya ni PBBM. And now, this is her chance para maging presidente because I'm sure PBBM will support her. Yung loyalista and then yung grupo ni PBBM and then yung 15 million na sinasabi ng kakampings, bakit hindi siya tumakbo? Dahil ba na-train siya? Dahil sa toxic na eleksyon noon? This is another one. Hindi siya magiging toxic dito dahil full blast at support sa kanya ng taong bayan. Yan ang katanungan, mga ka-wonder. Meron bang agreement si Sara Duterte at si Leni? O sadyang ayaw niya na munang tumakbo o ayaw niya na sa mga presidential position? So hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila na kung sino ba yung representante ng mga middle forces. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.